Kamusta na siya? Tanong ko kay Silver. Nasa sala kami. Ako, si Philip, Diego and Amanda. Si Mom and Dad ay nasa kwarto kasama ni Hannah. Her condition is not that good, but she was able to recognize us. She's fine. Don't worry. Ang mga bata, tulog na sila, sabi ko at umusog nang makitang umupo siya sa tabi ko. He snaked his hands around my waist, habang kinakausap si Philip. Bud, are you going to stay here? Tanong ni Silver kay Philip. No Bud, sa bahay na lang ako. Just call me if you need anything, sagot ni Philip. Sumulyap ito kay Amanda, at ibinalik ang paningin sa amin ni Silver. Ano, magkape ka na muna? Aya ko sa kanya, but umiling lang siya. Thank you but I got to go. Sumulyap ulit ito kay Amanda, bago tumayo at umalis. Kumunat ang noo ko sa dalawa. It's just me or may something talaga sa kanila. But I'll go ahead. Divine is waiting for me, sabi ni Diego. Nagpaalam din ito sa akin bago umalis. Nang tingnan ko si Amanda, ay nakatingin ito sa papalayong balto ni Philip. Lumiit ang paningin ko sa kanya. Nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ay nag-iwas agad ito ng tingin sa akin. When they all left, tumayo si Amanda, at nagpaalam na pupunta na siya sa kwarto niya. So kami na lang naiwan ni Silver sa sala. Nakapulupot pa rin ang kamay niya sa bewang ko. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ko, kaya lumingon ako ng bahagya sa kanya. Nakatingin siya sa akin sa mga mata. After a week, kailangan kong bumalik sa city babe, nagulat ako sa sinabi niya. The company needs me, parang may kung ano sa puso ko sa sinabi niya. Kinabahan ako. Ayokong malayo siya sa amin ng mga bata, pero siya ang inaasahan ng kumpanya nila ngayon. Unlike me, I have Vios in my side. Kailan ka aalis? Malumanay na tanong ko. Sabay kaming aalis ni Kale, Diego at Ben babe. Mga next week na siguro. I'm going to miss you, buong katotohanang sabi ko sa kanya. He bit the lower lip of his lips, urging me to kiss him and that's what I did. Hinalikan ko siya and napangiti ako, nang gumanti siya ng halik. Let's go to our room, bulong niya at kinuha ang mga kamay ko, at hinigit paakyat sa itaas. When we entered our room, he snaked his hands around my waist, and pulled me closer to him. I gasped when I felt his ano. It's pretty ano. He chuckled when he see my reactions. Kahit kailan hindi ko na-imagine na magkakaano siya sakin. You're really ano? I gulp at natawa ulit si Silver. Yes love and I'm gonna make you tonight. I don't know what's got into me when it suddenly hit me up. What he said is like a fuel to myself. Napakagatlabi ako habang naglalakbay ang kamay ko sa katawan niyang may abs. My man is indeed physically fit and hot. Nasabi ko sa isip ko. I leaned closer to his ear and whisper. Go on babe, make me scream your name. Feel me? Parang naging hudyat yun para maputol ang tali ng pasensya niya, na pumipigil sa kanya para gawin ang kanina pa niya gustong gawin sakin. He pushed me down to our bed. He then started to unbutton his shirt at agad na siniil ako ng halik sa labi. I whisper when he slid his tongue in my mouth and deepened the kiss, while undressing my clothes. Bilib din naman ako sa talent nito, he can do multitasking while his other hand doing something. Leaving only the boxer, he went on me again and smashed his lips against mine. He kissed me and went down to my neck, and the moan escaped from my lips. Bumaba ang halik niya sa leeg ko. Yes that. He then trailed down the valley of my chest, at matagal na naglagi doon. I parted my lips to breathe some air. The anticipation is loving me and I know that I am ano down there. I sounds when I felt him squeeze the cheeks. His kisses went down to my skin. You love me, he smirked and he looks hot while saying that. Silver is so hot especially when we are in bed like this. He was looking at my reaction, while started to kiss the area he was looking earlier. Napapikit ako sa kakaibang sensation na dulot nito. It's freaking unexplainable. Wala akong nagawa kundi sabunutin siya. I am being happy again with him in the bed.
His eyes darkened when he witnessed how I responded to his actions. I felt his hand to my skin. A moan escaped from my lips when he began to dance. He's really good at it. Scream my name, babe. Umiling ako. Kagat ang labi para hindi na makagawa ng tunog pa na maaring marinig ng mga tao sa labas. But Silver is such a tease. Yes, that's it. Moan for me. Moan my name, aniya habang mas ginaganahan sa ginagawa. Please, he chuckled and kissed me in the lips. I tried to look at the part of our body, but naging maling hakbang iyon, dahil mas lalong nag-iiba ang pakiramdam ko. Nagsimula ng sumayaw si Silver sa tabi ko. He cursed under his breath and went down on me and smashed his lips against mine. He's aggressive and I love it. Ang tunog ng tugtog namin ay nakakaindik. It was so Silver is breathing heavily, habang patuloy sa pagsayaw. He was cursing under his breath. I love it, babe. Aniya, his face darkened more. Mas lalong nakikita ang pagmamahal sa mga mata. Buong panggigigil niyang binalikan ang labi ko at inatake ng halik. Gone with the passionate one. We both shared the kiss na sobrang agresibo. And it added the love that we felt right now. We both catching our breath. Hamupa na ang sa katawan ko, but when I look at him again, naroon pa rin ang kagustuhan sa mga mata niya. Don't tell me. I love more, aniya. Nakagat ko ang labi ko sa sinabi niya. Hindi ba siya napagod? Kakatapos lang naming, and he's asking for one more. Nang makita niya ang pagkagat sa labi ko, ay isiniko niya ang kamay sa kama, nakatagilid at bahagyang nakaharap sa akin ang katawan. Amazement was evident in his eyes, as he looked at me. You're so sexy and beautiful, babe, aniya. Feeling ko na mula ako agad, at napangiti sa sinabi niya. No wonder patay na patay ka sakin, kinagat niya ang labi niya at napangiti kaya natawa ako. He looks like a teenager na nakakita ng crush niya, where in fact he's in 30s. Why are you smiling? Hindi ba totoo? Natatawang tanong ko. Yeah, totoo naman and I love it, parang nanggamatis ako sa hiya sa sinabi niya. Napaka talaga ng lalaking ta. At talagang na-insert pa niya ang ganiyang klaseng salita. My baby is blushing, aniya. Lumapit siya sakin, at buong pagmamahal na pinakatinitigan ako. How can he do this to me? Kung pwede lang sana akong manatili dito, ginawa ko na bumalik sakin ang sinabi niya kanina. Oo nga pala, aalis sila ng isla next week. Then let's make your 1 week. Stay here memorable para baon sa pag-alis, I said. No definite words can describe his reaction right now. Alam ko ring ayaw niyang umalis dito. When I come back here promise na wala ng gulo. Matatapos na lahat ng gulo, sabi nito sakin, and I believe in him. Naniniwala ako sa sinasabi niya. I trust his words and I trust him. Kinuha ko ang braso niya at umunan dito. Sineksik ko ang maliit kong katawan sa katawan niya, at napapikit ng maramdaman ang paghalik niya sa noo ko. Still I want another natawa ako sa sinabi niya. Ang hilig naman. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para paglutuan ang mag-ama ko. Plano kong mag-family bonding kami ng mga anak namin. Wala pang alas 5 ay nasa kusina na ako. Nilabas ko ang mga lulutuin ko na dadalhin namin mamaya sa ref. Napangiti ako nang maalala ang nangyari kagabi sa amin ni Silver. One of the best night na kasama ko siya. Dahil sanay na naman ako magluto ng kahit na mabilis ko lang na marinate, at na-prepare ang mga lulutuin ko mamaya. Nagluto na rin ako para sa amin. Nagluto ako ng soup para makainom si Hannah, and other light meals. Maya-maya pa ay bumaba si Amanda, para kumuha ng tubig. Bahagya pa siyang nagulat, nang makita ako sa kusina. Good morning, bati ko sa kanya. Ako na ang unang nagsalita, dahil mukhang maaga siyang nakabawi. Good morning. Bakit ang aga mo? Tanong niya habang ibinabalik ang isang pitsil ng tubig sa ref. Gusto ko lang magluto, sabi ko habang nilalagay sa plato ang nalutong bacon and eggs. Tulungan na kita, sabi niya. Hindi ayos na. Patapos na rin naman ako, sabi ko. Ganoon ba? Wala na ba akong maitutulong sayo? Napaisip ako. Actually balak ko sanang kumuha ng buko ngayon. Parang kaya naman siguro namin. Gusto mong sumama? Tanong ko sa kanya.
Saan? Tanong niya. Balak ko sanang umakyat sa puno ngayon, naningkit ang mga mata ni Amanda, habang nakatingin sakin. Baka akala niya ay pinagtitripan ko siya. Anong puno ang balak mong akyatan? Buko. Gusto kong kumuha ng mga buko, nagliwanag ang mga mukha niya at ngumiti. Sige, sama ako, excited na sabi niya. Natawa ako sa reaksyon ni Amanda, bago kinuha ang pangtali ko sa buhok. Let me tie your hair first. Sabi ko at pumunta sa likuran niya, para itali ang mga buhok. Habang tinatali ko ang buhok niya, ay napansin ko ang maliit na tattoo sa bandang leeg niya. It's a small heart-shaped tattoo. May tattoo ka pala, sabi ko after kung may tali ang buhok niya. Yeah, minimalist. Kailan yan? Tanong ko. I was curious. The tattoo was so nice. Matagal na yan. Sinong may gawa? Maybe magpapatato din ako sa kanya. Hindi ko kilala kung sino. After this mess, siya ang una kong hahanapin, sabi ni Amanda. The tattoo artist. Bakit naman niya hahanapin? For what reason? Pwede ko bang malaman bakit? Because Snow needs him now, nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan ang lahat ng sinabi niya sakin ngayon lang. I didn't know, yan lang ang nasabi ko, habang nakatingin sa kanya. No, it's okay. Anyway, tara na. Tanong niya. Tumango ako at kinuha ang itak na gagamitin namin mamaya. Teka Amanda, ayaw mong magpalit. Manipis kasi ang suot niyang damit. Kita ko pa nga ang panloob niya sa suot niya ngayon. Hindi na. Wala pa naman atang gising ngayon aside sa atin, kung sa bagay ay may point siya. Nang makalabas kami ng bahay ay medyo madilim pa nga, pero halata namang pasinag na ang araw. Tayo lang yata ang kumukuha ng buko sa ganitong oras Ray, natatawang komento ni Amanda sa gilid ko. Feeling ko rin. Alam kong maraming halaman at puno dito Ray, pero saan tayo kukuha ng buko? Nung galing kami ni Silver sa likod, ay may nakita akong mga buko sa di kalayuan Nasa likod yata. Terry samahan mo ako, sabi ko at hinhila siya papunta sa likod ng bahay na tinitirhan namin. Maganda dito sa isla, pero gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay sabi ni Amanda, kahit ako ay gusto ko rin. Masyado nang malaki ang kinakaharap naming problema, sana hindi na madagdagan pa. Matatapos rin ito lahat, tiwala lang, sabi ko sa kanya, nang bigla naming nakasalubong ang nakapants lang na si Philip. Kumunot ang noo ko, kung bakit wala siyang damit. Hindi ba siya nalalamigin? Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ko sa kanya. At bakit wala kang damit pang itaas? I should be the one to ask you that. Bakit nandito kayo? Maaga pa sumulyap siya sakin, bago kay Amanda. Nakita ko ang bahagya nitong pagkagulat nang makita ang suot ni Amanda, na nakamanipis na shirt lang. Wala ka bang damit? Supladong tanong nito kay Amanda. Meron, sagot ni Amanda, habang hindi nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Bakit yan ang suot mo? Paki mo. Para akong nanonood ng live dito sa dalawang couple na nag-aaral. Go and change, sabi ni Philip. Ayoko. Bakit ka ba nangingialam? Matapang na sagot ni Amanda. May popcorn ba? Parang ang sarap umupo sa gilid, at kumain ng popcorn habang nakatingin sa kanila. May something ba sila? Hindi ka talaga susunod sa akin ano? Seryosong tanong ni Philip kay Amanda, at buong tapang naman na sumagot si Amanda ng oo. Sorry to butt in, are into a lover's quarrel now. If yes mauna na po ako, at kukuha ako ng buko, sabi ko sa kanila, at doon lang sila tumigil kakasagutan. Sasama ako ri, sabi ni Amanda, at inirapan si Philip sa kanauna maglakad samin. Ang attitude talaga. Mauna na kami Philip, sabi ko, at lalagpasan na sana siya nang nauna pa siyang maglakad sakin, at sinundan si Amanda. Sasama rin siya. In fairness pareho silang ma-attitude. Nakabusangot lang ang mukha ni Amanda sa pangunguha namin ng buko. Si Philip ang umakyat sa puno at ako. Tiga cheer lang sa ibaba. Nang makauwi kami ay si Mama at Papa pa ang gising. Good morning Ma, good morning Pa, bati ko sa kanila. Good morning Hiha, saan kayo galing? Tanong ni Mama. Kumuha po kami ng buko ni Amanda Ma. By the way nagugutom na po ba kayo? Hindi pa naman Hiha. Don't worry about us. Sige po Ma, nakapagluto na po ako.
Gigisingan ko lang sa itaas si Silver. Sige hiha. Umakyat ako sa kwarto namin mag-asawa, only to find out na tulog pa si Silver. Napailing na lang ako at pumasok ng banyo para magbanlo. I'm sweaty kaya kailangan kong maligo muna. Gagawa ako ng buko salad mamaya. Madali lang akong naligo. Pagkatapos noon ay agad akong nagbihis, at hanggang ngayon ay mahimbing pa rin ang tulog ni Silver. Lumapit ako sa kama at bahagya siyang nyogyog. Babe, wake up. Umungol lang siya at nagtago sa kumot. Napangiti ako sa ginawa niya. Why is he acting like a kid? Wake up babe, natatawang sabi ko. Humiga ako sa itaas niya. Ipinatong ko ang baba ko sa katawan niya, habang nakangiti na nakatingin sa kanya. Babe, aniya halatang antok na antok pa. Anong oras na kaya? Gising na babe, sabi ko sa kanya. I'm sleepy babe, aniya. Niyakap niya ako habang nakapikit pa rin. Umayos ako ng higa sa taas niya. Agad niya akong kinumutan. Naka-boxer shorts lang siya, kaya alam ko na may ibang nagising. Babe, wake up na. Tulog ka pa but your friend down there at gising na, natatawa kong sabi sa kanya. Umungol lang siya at bumalik ulit sa pagtulog. Inabot ko ang pisngi niya at hinalikan. Ganoon din ang ginawa ko sa kabilang pisngi paakyat sa ilong at talukap ng mata. Napilitan siya imulat ang mga mata niya at tinitigan ako. What? Natatawang tanong ko. I'm awake, aniya. Nakagat ko ang labi ko nang sumagi sa isipan ko ang ibang bagay na awake na rin. Why are you blushing? Kunot noong tanong niya. Ako, nagbablush. I'm not blushing babe, sabi ko. Pambihirang isipan naman kasi ito oh. Bakit ko ba kasi naisipan ang bagay na yun? God! You're thinking something naughty, aren't you? Kunot noong tanong niya. Napatingin lang ako sa mukha niya. Grabe, habang nakikita ko siya, hindi talaga nawawala sa isipan ko ang unfairness ng mundo. Nagtatampo pa pala ako babe, sabi ko sa kanya. Matagal ko na talaga itong dinadala. Nang makita ko siya ng ganito sa malapitan, naalala ko lang bigla ang tampo ko na matagal ko nang kinikimkim. What is it? Aniya. His voice is husky. Ang sarap pakinggan. Nagtatampo ako. Bakit ganoon? Bakit sayo lahat nagmana ang mga anak ko? Galit-galitan ako kunwari. Anong anak mo? Anak natin. Ulitin mo, masungit na sabi niya. Natatawa ako sa isipan ko. Pinipigilan ko lang matawa sa harapan niya. Repeat it babe, pangungulit niya nang hindi ko inulit ang sinabi ko. Ang kulit, napahiyaw ako sa sunod niyang ginawa. He rolled me into the bed, kaya ang nangyari ay nagpalit kami ng pwesto. He's on of me now. Nakatingin siya sa mga mata ko. Nagkatitigan kami. Nakita ko sa malapitan kung gaano kagwapo ang mukha niya. Nalalanghap ko rin ang hininga niya. Ganito na talaga ka-unfair ang mundo ano. Yung tipong bagong gising ka lang, pero mabango na ang hininga mo. He's confident too eh. Confident siyang ipalanghap sa akin ang hininga niya, samantalang ako conscious na baka mabaho ang hininga ko pag gumigising. Sabihin mo ulit, aniya. Hindi pa rin talaga siya makamove on sa sinabi ko. Fine. Anak natin babe, sabi ko at inirapan siya. Agad niya kong siniil ng halik na ikinagulat ko. It didn't last long dahil nung humiwalay siya, agad niya kong tinitigan. Of course anak natin babe. It's my that I deposited inside your egg. What the?